Uuwi na kami ngayon, sabi ko kay Hunter habang papaakyat na kami sa kwarto namin. Basang-basa pa ang katawan ni Theodore dahil pagkatapos naming kumain kanina ay dumiretso kami sa dagat at naligo. Napalingon ako sa kanya nang tumigil siya sa paglalakad. Hunter, bakit? Nagtatakang tanong ko. Nagangat siya ng tingin sa akin. When is his birthday? Natigilan ako saglit bago siya sinagot. December 25. Matapos kong sagutin ang tanong niya ay nauna na akong pumasok sa kwarto para paliguan ang anak ko ng tubig. Iniindag ng anak ko ang kanyang paa sa tubig habang nilalagay ko siya sa palanggana kaya natalsikan ako. Kapag talaga sa tubig ay energetic ang anak ko. Mama, pumalakpak ang anak ko sabay tawa. Yeye! Ang saya-saya mo talaga anak kapag sa tubig ka ilalagay. Ngumiti ako sa kanya at nilagyan ng shampoo ang buhok niyang makulot. Kapag matapos na ang birthday mo, anak, kailangan na nating gupitan ang buhok mo dahil baka pagkakamalan kang babae. Matapos ko siyang pinaliguan ay binihisan ko na siya ng terno na damit. Sinuot ko rin sa kanga ang sapatos na binili ko noon sa lungsod. Ang pogi-pogi talaga ng anak ko. Puri ko at inamoy pa siya. Tsaka mabango. Napangiti ako at hinayaan ang anak ko na maglakad-lakad sa carpeted na floor. Sinimulan ko na ang pagliligpit ng mga gamit at paglagay ng mga basang damit sa plastic bag at doon na lang sa bahay lalaban. Papa, umawang ang labi ko at mabilis na lumabas ng kwarto para tingnan si Theodore. Umawang ang labi ko nang makita ko si Theodore na naglalakad patungo kay Hunter na ngayon ay natigilan na sa pagbabasa ng dyaryo. Gusto kong malaman ni Theodore na ang nasa harapan niya ay ang papa niya. Iyon na lang yata ang hiling ko sa Pasko. Napangiti ako nang sinalubong ni Hunter ang anak ko at binuhat patungo sa kanyang kondangan. Hindi maipagkaila sa mukha ni Hunter ang sobrang kasiyahan. Kathy, you heard it, right? He called me Papa. Natutuwa niyang sinabi at binalingan ang anak ko. Hey, baby, I am your papa. Pumalakpak ang anak ko sa saya nang inangat siya ni Hunter sa ere. Pabalik-balik niya itong ginagawa at ang tanging naririnig ko lang ay ang nakakahawang tawa ng anak ko. Napailing na lang ako at bumalik sa pagliligpit ng gamit. Hindi na mawala sa isip ko ang masayang mukha ni Hunter habang hawak-hawak niya ang anak ko. Gusto kong ma-experience ng anak ko ang magkaroon ng kompletong pamilya, hindi katulad ko. Gusto kong lumaki ang anak ko na may kinikilalang ama, hindi katulad ko. Ayaw kong maramdaman ng anak ko na may kulang sa kanya kaya ibibigay ko ang best ko para sa kanya. Ngayong nandito na si Hunter sa tabi namin, hindi ko na lang papansinin ang mga taong mapanghusga at hahayaan ko na lang ang aking sarili na sumaya. Pagkatapos naming mananghalian ay umuwi na kami pabalik sa apartment. Hinatid kami ni Hunter at nakita ko ang gulat sa mata ni Abby nang makita niyang na kay Hunter si Theodore. Naunang pumasok silang dalawa at ako naman ay hinila ni Abby patungo sa gilid na may pang-aasar sa mukha. Father na father ang datingan ni Papa Hunter, siniko ako ni Abby, bagay na bagay. Napairap ako at hinubad ang sapatos. Tama na nga yan, Abby. Pero hindi ako tinigilan ni Abby. Mas lalo niya lang akong inaasar. Sus, pakipot ka pa, bibigay din naman pala agad. Baka sa susunod, I do and oh. Nanlaki ang mata ko at agad nilingon si Abby na ngayon ay tawang-tawa. Biglang nag-init ang pisngi ko at iniwan siya sa labas. Nang makapasok ako sa loob ay nakita ko si Hunter na pilit ibinababo si Theodore sa sofa pero mas lalong kumapit ang anak ko sa leeg ni Hunter. Umawang ang labi ko at agad silang nilapitan. Theodore, halika na, uuwi na si Papa. Nag-iwas ng tingin sa akin si Theodore at mas lalo lang kumapit kay Hunter. Napanguso ako at napailing. It looks like ayaw na niyang kumawala kay Hunter, Oh, he doesn't want ka, natatawang sabi ni Hunter at nilingon ako. I might visit you often, Kathy. I want to spend more time with him. Tumungo ako sa kanya at hinawakan na ang bewang ng anak ko. Oo naman, pwede mo siyang bisitahin, anytime. Nang sa wakas ay kumawala na ang anak ko ay umiyak na siya habang yakap-yakap ako. Baka inaantok na to, hindi pa naman ito natulog sa biyahe. Sabi ko sabay angat ng tingin kay Hunter na ngayon ay nakatingin na sa akin. Ang kanyang mata ay namumungay na ikinalunok ko. Agad akong nag-iwas ng tingin at pilit na pinapatahan si Theodore. I also want to visit you,
para magkaroon ako ng oras sa'yo, Kathy. Natigilan ako sa aking ginagawa at gulat na nagangat ng tingin sa kanya. Is it okay with you? Tanong niya at napakamot pa sa batok. You know, I don't have much work. Many people are working for me. Napalunok ako at kinagat ng mariin ang ibabang labi tsaka tumango. Sige, nauutol ko na sagot at nag-iwas na ng tingin. Akala ko ay aalis na siya pero halos maubusan ko ng hininga nang bigla siyang yumuko patungo sa akin at bigla akong hinalikan sa pisngi. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko at sandaling napatulala. Hinalikan niya rin ang anak ko na umiiyak sa noo bago siya nagpaalam na umalis. Sinapo ko ang dibdib ko sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nakaramdam ako ng paro-paro sa ternayan ko at pulang-pula na ang pagmumukha ko. Akmang tatayo na sana ako ngunit biglang sumulpot si Abby mula sa labas at unang nakita ko ay ang kanyang mapang-asar na ngisi. Ay, magpakis na si Papa Hunter, pang-aasar niya sabay tabi sa akin. Mas lalo lang akong namula sa kahihiyan. Bakit kasi ganun, Hunter? Ewan ko sa'yo, Abby. Natatawa niyang binalingan ng anak ko na hindi na umiiyak. Theodore, asahan mo ang bago mong kapatid bago magpasko. Kinuha niya si Theodore sa akin at kinindatan ako. Sus, madidiligan ka na ulit. Hindi ko na nakayanan ay tinakpan ko ang mukha ko at nagmamadaling nagtungo sa kwarto. Narinig ko ang tawa ni Abby sa akin. Sus, doon din kayo papatungo. Ako muna magiging babysitter para may moment. Padabog ko na sinarado ang pinto ng kwarto at samandal. Hanggang ngayon ay sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso ko. Wala sa sariling hinawakan ko ang pisngi ko kung saan niya ako hinalikan at napapikit. Ramdam na ramdam ko pa rin ang kanyang mainit na labi sa pisngi ko. Marami ang nagbago kay Hunter sa makalipas na taon. Kung noon ay pinupursa niya ang lahat makuha lang ang gusto niya, pero ngayon ay unti-unti na siyang naging kalmado at willing maghintay. Mayroon pa rin naman sa kanya na sadyang ganon na siya pero maraming nagbago sa kanya na mas lalo kong nagustuhan. Naglakad ako patungong kama at umupo. Akmang hihiga na sana ako nang biglang tumunog ang phone ko. Dali-dali ko itong kinuha at halos umabot sa tainga ang ngiti ko nang makita ko ang pangalan ni Hunter sa screen ko. Nanginginig ang kamay ko na pinindot ito at mahinang inilagay sa tainga ang phone. Hello, pumikit ako matapos kong masagot ang tawag. Z Hunter. Nakauwi na ako, agad niyang bungad sa akin. Narinig ko pa sa kabilang linya ang pagsara ng pinto ng kanyang kotse. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Masyado akong kinikilig sa tawag na ito kaya walang salita na lumalabas sa bibig ko. Hey, are you still there? Natauhan ako at agad tumikim. Oo. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa at ang pagbuntong hininga. Alright, I just called you para sabihing nakauwi na ako. Umawang ang labi ko at napakurap-kurap. Ano? Why are you so quiet, baby? Malambing niyang tanong. Nawalan ka na ba ng boses? Nag-init ang pisngi ko sa kahihiyan. Hunter, ibababa ko na ang tawag, gagawa pa ako ng cupcakes. Pagdadahilan ko at mahinang sinapo ang noo. Umiiwas ka lang, Kathy, kasi kilig na kilig ka. Alright. Akmang ibababa ko na ang tawag nang pinigilan niya ako. Wait, Kathy, libre ka ba bukas? Umaasa niyang tanong sa akin. Kumunat ang noo ko. Oo, bakit? Let's date. Sige, wala sa sariling sambit ko ngunit nang mapagtanto ko kung ano ang sinagot ko ay napasinghap ako at napatikip sa bibig. Narinig ko ang kanyang nakakaakit na pagtawa. Sige, it means yes. Umawang ang labi ko at agad umiling. Hindi ko narinig ng malinaw ang sinabi mo. Gusto kong ipukpok ang sarili ko sa pader dahil sa kahihiyan at katangahan na ginawa ko. You already said yes, Kathy. Wala ka nang magagawa. Sasanduan kita bukas. Hunter, ano? Bigla niya akong binabaan kaya napasabunot na lang ako sa aking sarili at humiga sa kama. Wait, ano naman kung mag-date kami? Isasama naman si Theodore, diba? Ibinaling ko muli ang atensyon ko sa phone na biglang nag-beep. Nang sinilip ko ito ay bumungad sa akin ang text ni Hunter na nagpapawala na ng katinuan ko. Hunter, I want to spend my time with you, tomorrow. It's our anniversary, baby. Tomorrow is the day you said yes to me.
Kinaumagahan ay sinabi ko kay Abby na may date kami ngayon ni Hunter at isasama ko si Theodore. Pero laking gulat ko nang bigla niyang inagaw sa akin si Theodore at inilingan ako. Gaga ka, paano makakascore si Papa Hunter sa'yo kung isasama mo si Theodore? Inirapan niya ako at itinulak ako papalabas ng pinto. Umawang ang labi ko at namula sa kanyang sinambit. Ha? Anong score? Mas lalo niya akong itinulak hanggang sa umabot ako sa may pintuan. Score? Sus, kunwari ka pa na hindi mo alam. Ngumisi siya sa akin. Paano makakada-move si Hunter sa'yo kapag kasama mo ang kulot na ito? At pinisil ni Abby ang pisngi ni Theodore. Abby, napasinghap ako nang bigla niyang inangat ang kamay niya para patigilan ako sa pagsasalita. Hep, huwag kang umalma. Para sa love life mo to at tinutulungan kita. Nilakihan niya ako ng mata. Nang hindi ako sumagot ay mas lalo niya akong inaasar. Sus! Oo na, oo na. Pagpayag ko at inayos ang sling bag. Nakita ko ang matagumpay ng ngiti ni Abby at tumalikod na dala ang anak ko. Shoo! Humayo ka at magparami. Natatawa niyang sinabi sabay bilang sakin. Sure naman ako na hindi papalagpasin ni Papa Hunter ang araw na ito. Mas lalong uminit ang pisngi ko at lumabas na ng apartment. Dumiretso ako sa waiting shed at hinintay siya. Umupo ako sa may bakanteng upuan at sinilip ang phone ko kung may tawag ba o text galing kay Hunter. Suot ko ay isang yellow spaghetti strap dress na hapit sa bewang at hanggang ibabaw ng tuhod. Habang hinihintay si Hunter ay naisipan ko na tingnan ang sarili sa maliit ko na salamin. Kinuha ko ang lip tint na baon ko tsaka nilagyan ang labi ko. Sa totoo lang ay kinakabahan ako sa magiging date namin dahil ito ang unang pagkakataon na lalabas kami na magkasama. Hindi ko alam kung public ba o hindi pero excited na excited ako sa date namin. Bigla akong namula ng maisip na nagpapaganda ako para sa kanya. Ipinilig ko na lang ang ulo ko tsaka ibinalig sa bag ang salamin at lip tint. Akala ko, hindi ka nasisipot. Napasinghap ako at agad nagangat ng tingin sa nagsalita. Umawang ang labi ko nang makita ko si Hunter na nasa harapan ko. Suot niya ay isang white short sleeve polo shirt at isang maitim na pantalon na bagay sa kanya. Napalunok ako at napatingin sa sarili. Pero bumalik ang tingin ko sa kanya nang mapansin ko na may dala siyang bouquet ng mga rosas at isang paper bag. Bumilis ang tibok ng puso ko at hindi makapaniwala sa nakita. Kathy, pinasadahan niya ako ng tingin. You look so good. Napakagat ako sa ibabang labi matapos marinig ang kanyang papuri. Akmang tatayo na sana ako pero nagulat ako nang bigla siyang lumapit sa akin at inabot ang labi ko tsaka hinalikan. Namilog ang mata ko dahil sa mabilis na pangyayari. Gulat na gulat ko siyang tiningnan nang lumayo siya sa akin na may ngiti na sa labi. Hunter, bakit mo ginawa yun? Maraming makakita. Uminit ang pisngi ko at hindi na makatingin sa kanya. I don't fucking care, Kathy. Ngumiti siya sa akin sabay lahad ng kanyang dala. Here, take my this. Para sa'yo to, Kathy. Happy anniversary. Napasinghap ako at halos tumigil ang paghinga. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa dahil sa reaksyon ko. Talaga bang magke-celebrate tayo ng ganun? Nauutol na tanong ko at bumaba ang tingin sa mabangong bulaklak. I mean, wala na tayo. You are my girlfriend, Kathy, mariin niyang sinabi. I'm gonna celebrate this day with you. Hindi na ako makatingin sa kanya at hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko. Para akong pinagpapawisan dahil sa kilig na nararamdaman. Halos mabitiwan ko ang bulaklak at paper bag nang maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking tainga. I love you, bulong niya sabay hapit sa bewang ko kaya napatayo ako. Let's go. Saan ba tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko sabay hawak ng mahigpit sa bulaklak. To the place where we could find happiness, Kathy, makahulugan niyang sinabi at lumapit na kami sa kotse niya. Ha! Binuksan niya ang pinto ng front seat at nilingon ako. Get in! Napalunok ako at napatingin muli sa kanya. Bumantong hininga siya sabay tingin sa akin. Somewhere in Badian, Kathy. Hindi naman kita ilalayo, paniniguro niyang sinabi. Nang umupo na ako sa front seat ay mas lalo lang akong nahiya nang siya pa ang naglagay ng seatbelt sa akin. Hunter, pagpoprotesta ko. Nang matapos ay nagangat siya ng tingin sa akin sabay gulo sa buhok ko. Let me, Kathy, pangarap ko na ma-date kita ng malaya.
Hindi na natin kailangan magtago pa, Kathy. At sinarado niya ang pinto bago umikot patungo sa driver's seat. Habang nagmamaneho si Hunter ay hawak niya ang isang kamay ko. Naninibaguhan ako sa lahat, para kaming bumalik sa dating kami na walang pinuproblema at nagmamahalan lang. Sa hawak niya ay nakaramdam na ako ng kaginhawaan. Siya ang lalaking unang minahal ko, siya ang unang lalaki na nagbigay kulay sa buhay ko at siya ang lalaki na tingin ko ay mamahalin ko habang buhay. Gulat ako na bumaling sa kanya nang bigla niyang inangat ang kamay ko at hinalikan ang likod nito habang ang kanyang tingin ay nasa kalsada. Mas lalo lang akong namula at mukhang mahihimatay na yata ako sa kilig. You were my secret, Kathy. My beautiful secret. I hid you for so many reasons. Pero ngayon, gusto kong ipakita at iparamdam sa iyo ang mamuhay at magmahal ng malaya. Hindi na natin kailangan magtago. Ipagsisigawan ko sa buong mundo na ikaw lang ang babaeng mahal ko. Hunter, totoo na ba ang lahat ng ito? I mean, how come na wala na kayo ng asawa mo? Humugot siya ng malalim na hininga. Let's not talk about her again. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya sa iyo. Hindi na lang ako nagsalita at napatingin na lang sa may bintana. Sana ito na talaga, sana malaya na talaga siya, para wala na akong pangamba, para malaya ko nang maipakita ang nararamdaman ko. Kadalasan talaga sa mga manghuhusga ay yun pang walang alam tungkol sa iyo. Sila yung galit na galit pero wala naman talagang alam sa buong pangyayari. Kaya minsan, nakakatakot sumugal ulit. Hindi ka pa sigurado kung tama ba itong desisyon kung ngayon nabalikan siya. Pero dahil pinapakita na niya sa akin na wala na akong dapat ikatakot pa, naging matatag ako. Nahulaan ko ang destinasyon namin nang naging pamilyar sa akin ang daan na dinadaanan namin. Papatungo pala kami sa Coasan Falls, isa sa mga sikat na dinadayuhan ng mga tao sa buong Cebu. Bigla akong na-excite dahil ngayon lang ulit ako nakapunta rito. Huminto ang sasakyan ni Hunter sa parking lot. Hindi kasi makapasok ang kotse sa loob at kailangan pa namin maglakad para makapunta sa Coasan Falls. Marami tayong gagawin ngayon. Maligayang tanong ko sa kanya nang makababa na kami sa kotse. Ano ba ang gusto mong gawin? Pinatunog niya ang kanyang kotse sabay ikot ng kanyang susi sa daliri. Napapikit ako. Marami, Hunter. You are that excited, ha? Nagmulat ako ng tingin at agad-agad tumango. Alright, we will do anything you want today, as long as you're happy. Seryoso niyang sinabi sabay hawak sa kamay ko at pinagsiklop. Kinagat ko ng mariin ang aking ibabang labi upang pigilan ang sarili ko na ngumiti. Agad niyang napasin yun kaya agad akong nag-iwas ng tingin. Stop biting your lips, or I will, banta niya na ikinasinghap ko. Ngumiti siya sa akin at ngumuso. You are so beautiful that I can't take my eyes on you. Napangiwi ako. Hindi naman ako maganda, may mas maganda la naman sa akin. Believe me, you are. Don't look down on yourself, baby. Naramdaman ko na naman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Napangiti ako at tumango. Ngayong araw ay e-enjoyin ko kasama siya.